So, ngayon lang may natanggap akong text, mga kadyani, na ngayong umagang to. Natatawa ako doon sa message na pakikita ko sa inyo, no, mga kadyani. Ito, sabi sa message, sa text message, magandang araw, nasa barangay ng aming legal team na may kasamang dalawa na pulis or security lamang. Inaantay na po kayo nila kapitan upang mapag-usapan ng matagal na hindi pagbabayad. Kinakailangan mo nang pumunta ngayon at sila ay naghihintay, pakibilisan po. Demanding kayo masyado at tapos may pulis pa, no? Pero bago ang lahat, sagutin natin yung bilang text sa akin na yan kung totoo ba yan o hindi. Maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Pakilike na rin po kung nakatulong sa inyo ang video ito at pakishare na rin para sa ibang mga OLA victims na nagkakaroon ng problema sa mga ganitong klase ng mga harassments na matatanggap ninyo dyan sa mga OLA. At pakihit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So yun nga, biruin mo, no? Nasa barangay na raw ang aming legal team. Ano ba ang legal team, mga kadyani? Ang legal team, kumbaga sa mga legal yan na abogado, attorney, something. Ibig sabihin, may mga legal process na tao, mga legal na paraan ng pakikipag-usap. Biruin mo, nasa barangay legal team. Hindi na barangay, ang legal team nasa barangay na raw. Pagkatapos, meron pang dalawang pulis for security purposes. Ano ba ako? Ano ba yung problema? Bakit kailangan pa ng dalawang pulis for security? Heinous, wanted ba ako na may nagawang heinous crime? At most wanted ba ako para magsama pa ng dalawang pulis para sa security purposes? Loko-loko na ba? Ganyan, sinasabi ko, kaya to, magsasama pa ng dalawang pulis, ako kasama ko buong PNP no nasa PAO kami. Tapos sasabihin nila, dalawang pulis lang. Kung tutusin, wala naman pakialam ng pulis kapag maniningil ng utang ng isang company, ng isang lending company, di ba? Tapos sa barangay pa kayo pumunta, kung nasa barangay talaga kayo, dapat alam ko na. Una-una, bakit dapat alam ko na ganyan, no? Ang aga-aga niya, no? Alas 10:17, ngayon lang, kanina lang, halos kalahating oras lang. Di ba? Ngayon, dapat alam ko. Kasi may pupunta yan na tao doon sa bahay. Kasi ang barangay ko po is nasa Caloocan po ako. Okay? Malinawin ko na po. Ang address ko po ay Caloocan. Lahat po ng ina-applyan ko ng mga OLA is gamit kong address is Caloocan. Dahil yun po yung permanent address ko. Okay? Malinaw. Kasi ako nagkatrabaho ako dito around Valenzuela. Kaya hindi ako doon nakatira ngayon. Pero meron akong nanay at mga kapatid doon na nakatira. Okay, kaya malalaman. Di sana may nag-text o may nag-message na sa akin na, tol, may naghahanap sa'yo rito. Example, yun nangyari sa akin doon sa isang lending company na inutangan ko, pero dahil sa nangyaring pandemic, hindi ko nabayaran for 2 years yun na higit. No, yung company na yun is yung Ion. Pero by that time, no, yung collector nila, may nakipag-usap nung pumunta sa bahay. Pero wala ako doon sa bahay na yun by that time. Okay? Lilinawin ko lang. Pupunta talaga sa bahay yung mga legit na mga lending company. Ito, kasyungahan po yung ginagawang pagbibigay na mensahe niya nasa barangay. Kung tutusin, kilala ko yung mga nasa barangay kasi kilala ko yung kapitan. Kababata ko yung kapitan. Parang kapatid ko na rin yung isang kagawad doon. Halos yung dalawang kagawad doon. Halos talagang isang buong lang kami ron eh. Malit lang naman yung barangay namin. Kaya kilala namin yung isa't isa. Kaya natawa ako doon sa sinasabi niya, di sana nalaman ko na, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kadyani, na kapag kayo nakakatanggap, yung mga OLA victims sa mga ganitong klase ng mensahe, huwag kayo nagpapaniwala sa mga ganyan. Kasi, unang-unang, ang barangay settlement sa mga utang, yung mga residente lang din ng kanilang barangay na nasasakupan. Kumbaga, yung constituent lang ng barangay na yun, yun lang kakausapin na dalawang residente, tapos sa lupon ng tagapamayapan ng barangay. Pero kung sila ay sakop ng isang company o ng isang korporasyon, may kakayahan sila mag-file ng kaso ng small claims, diretso po sila sa korte, gawin yung tamang procedures, uulitin ko. Kailangan ng demand letter, like sa nangyari sa akin, nang beses akong napadalhan ng demand letter by the lending company, 2 yata, and then pangatlo, nagpunta na sa bahay. Ganun yung sistema ng ginawa nila. Which is, mas okay sa akin yung ganun. Nagpapadala talaga sila ng letter na nagde-demand sila ng aking payment para maayos na yung aking utang, di ba? Tapos, nang pumunta naman sila ron, nag-iwan ulit sila ng demand letters, pinuntahan ko sa bahay, by the araw na wala akong pasok,
kinuha ko, din tignan ko, binasa ko, kala ko nga nung una, subpina o summon sa korte, pero nakalagay is demand letter na kailangan ko raw bayaran yung natitirang balanse ko doon sa utang ko sa leading company. Yun lamang po. Then I try to contact with them. Kinontak ko sila, nakipag-usap ako. Sabi ko, hindi ko kayang bayaran isang buo yan. Maaari lang po, kaya ko siyang bayaran by the, yung installment po ulit, hanggang sa abot ng aking makakaya, yung dating hulog ko. Then pumayag naman. Hindi ka tulad nito. So ito, nagtitext sa akin na to. Number lang na hindi naman registered, di ba? Alalahanin ninyo, kailangan rehistrado ho lahat. Dapat yung mga number na ginagamit ng mga OLA ngayon, ayon sa SEC. Hindi pwede yung kung sino-sino na magte-text doon sa isang kliyente na maniningil ng kung sino-sino Poncio Pilato dyan sa inyo, na sasabihin na sa barangay, mayroon ng kasong stapa, mayroon kung ano-ano. Kailangan mayroon silang PC, mayroon silang permanent phone number na gagamitin para pantawag doon sa kliyente. At dapat, at pinakamaganda talaga dapat dyan is meron silang opisina na physical office na kung saan pwede talaga silang puntahan. Bakit di nila ginagawa yung gano'n? Yun ang legal. Gayong itong ginagawa nilang ito, na pananakot, pagbabanta, paggamit sa mga barangay, paggamit sa pulis at paggamit sa mga abogado, yung mga legal team sinasabi nila, is harap-harapan na panloloko. Di po ba? Ano ba yung utang ko? Alam ko kung sino to eh. Ayoko lang muna talaga mag-disclose ngayon ng mga OLA kasi nga meron ako hinihintay ng mga resulta na magagaling mismo sa PAO kasi ayokong pangunahan yung ahensya ng gobyerno. Dahil sila yung talagang nararapat magsabi dyan. Then ako mag-update lang. After nila mag-forward o mag-update din ng kanilang investigation. Di ba? Ganun yun eh. Siyempre, I respect the government agencies pa rin. Ngayon, kasi nakapile kasi sa mga complaint eh. Kaya okay? Ngayon, ito sinasabi na ang utang ko nito napakaliit lang mga kadyani, sa totoo lang. Tapos, yung ginawa pa nila sa akin is yung auto-disburse. Yung bigla ka paladalhan kahit under review pa yung utang mo na hindi mo naman naiintindihan kung magkano yung makukuha mo. Wala siya na binibigay na kalinawan doon sa utang mo na bigla na may darig na 500 tapos mabayaran mo na after 6 days. 1,000 plus. Hindi wow. Di ba? Noong pa lang, maling-mali na yung proseso nila na pagpapautang kasi ngayon, pati ba naman paniningil, nagpapakasyon pa rin sila. Napakalinaw naman ng utos na bawal sila sa barangay, na bawal gumamit ng mga pulis dahil usaping sibil. Sibil lamang, civil case lamang po ang kasong pwede maisampa sa akin sa mga katulad doon nagkakaroon ng utang na hindi nakakapagbayad. Kung tutusin, hindi ko papatulan yung mga ganong klase ng mga 500 na makukuha ko sa halagang 1,000, di ba? Sino naman loko-loko tatanggap? Mare, siguro kung gipit na gipit. Kailangan yung halaga na yun kasi pinatatapo lang sa ibang OLA, di ba? Ganyan ginagawa, kaya kapag may utang ka 1,000 sa isang OLA, kalahati makukuha, mag-judicate ka, mangutang ka ng 2 OLA para mapunan mo yung utang mo ron na umabot na ng 1,000 plus o 2,000 plus dahil lang sa 7 days na hindi nakapagbayad agad, di ba mga kadyani? So, sana nakatulong sa inyo ang video ito. No? Huwag kayong matatakot pagka kayo nakakatanggap ng itong mga messages. Ang dami ko na nakatanggap na ganyan. Nakatawa lang ako. Totoo lang. No? Huwag kayong mapanghinaan na loob, mga kadyani. Totoo lang. They are just bluffing you. They are just deceiving you by this kind of text messages. By that kind of na mga pagbabanta para na ako sa inyo. Tandaan nyo, hanggang dyan lang kaya nilang gawin at yung masasaktan kaya hindi nila kayang gawin yan. Maniwala kayo, sila mismo nagtatago. Paano sila pupunta sa barangay? Paano sila pupunta sa police? Diba? Address nga nila, hindi totoo sa mga apps nila eh. So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat.